Hallelujah. Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat mga kapatid. Once again, nandito tayo sa ating pagninilay-nilay sa salita ng ating lahayam. Specifically ngayon, meron tayong ibabahagi yung tinatawag na prayer ng ating Misaya bago siya hinuli, bago siya dinakip. So, titingnan natin dito mga kapatid kung ano ang kanyang hiling sa Ama prior to his arrest. At dadalhin na siya sa mga kamay ng mga pari at mga pariseo. Okay. Dito sa chapter 17 ng Book of John, ito ang mga salita, ito ang hiling ng ating Misaya sa ating Ama. 17 verse 1. When Yahushua had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true Elohim, and Yahushua the Messiah, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you give me to do. And now, Father, glorify me in your own presence, with the glory that I had with you before the world exists. Okay. Pause muna tayo dito mga kapatid. So, sinabi ng ating Misaya dito, he committed himself sa kanyang Ama, sa ating Ama. So this time mga kapatid, nakikita natin ang tinatawag na obedience, tinatawag na recognition ng ating Misaya sa ating Ama. Ina-acknowledge ng anak ang kanyang papel, ang utos ng Ama. Kaya nga sabi niya dito na, Ama, dumarating na ang oras. So, alam ng Misaya na paparating na, dumating na ang oras ng kapighatian niya, na he will fulfill the task. He will fulfill the ultimate task that the Father given to him. Kaya sabi niya, glorify your Son, that the Son may glorify you. He acknowledged himself that he is not the supreme being. He acknowledged himself that he was the Son. And the Father is the most all-knowing, the most powerful being. Sabi niya dito sa verse 3 na yung task niya na gagampanan at gaganapin ay para sa lahat ng mga ibibigay ng Ama sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, lahat
ng maniniwala sa Mesaya ay pahintulot ng Ama o may pahintulot ang Ama. Ang Ama mismo ang pumili nito upang papuntahin sa anak at maniniwala sa anak. Kaya sabi niya sa verse 3, "And this is eternal life, that they know you." Upang sila ay makakakilala sa iyo na ikaw ang nag-iisang totoong alaya, totoong Elohim, and Yahushua, the Messiah whom you have sent. This is the clarification of the Messiah because he was questioned about the authority, kung anong authority niya na dala-dala, kung sino siya. Kini-question siya ng mga Pariseo. Sinabi niya sa kanyang mga apostolis, una sa lahat ang katotohanan ito. Okay. Sinabi niya sa kanyang mga apostolis, anak lang ako, hindi ako ang Ama. There is someone who is greater than me. Hallelujah. So, kinaklarify dito ng ating Messiah. At kung matitingnan natin ang buong talatang ito, mga kapatid, the whole chapter of John 17, this is all about the request, the prayer of our Messiah unto the Father. Para sa mga, unang-una para sa kanyang mga apostolis, yung pinili niyang mga apostolis. Okay. Kaya specific na ang mga salita ng ating Messiah dito na kino-converse niya, pinaparating niya dito sa Ama. At pinakita niya sa kanyang mga apostolis na meron siyang submission sa nag-iisang true Elohim, sa nag-iisang Ama niya at sa lahat. Okay? Sabi niya, I glorify you on earth, having accomplished the work that you give me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world exists. So, ibig sabihin, kinaklarify na dito ng ating Messiah who He is. Ang senaryong ito, mga kapatid, sa kanilang 12, sa kanilang 12, dahil wala na si Judas dito, pumunta si Judas Iscariot sa mga pari, sa mga Pariseo. So ang 11, yan ang kanyang mga sinasabihan prior to this prayer. In verse 14, from chapter 14, 15, and 16, nilatag na ng Messiah kung sino siya, ano siya, at paano naniniwala o paano maniniwala ang kanyang mga apostolis. Meron tayong babalikan sa kanyang sinabi sa chapter 15 and chapter 16. Paano niya ini-instruct ang kanyang mga apostolis. Okay? Sabi niya, now Father, glorify me in your presence because I am glorified you on earth. Paano i-glorify ang Father? Sabi niya, having accomplished the work that you give me to do.
Ibig sabihin mga kapatid, pinapakita, minumodel ang ating Messiah on how to glorify our Heavenly Father. Paano natin itataas, paano natin papupurihan, paano tayo magiging submissive, paano tayo magiging honest, paano tayo nagbibigay or magbibigay ng reverence to our Father. To do what the fathers told us to do. Kasi ang ating Messiah ang pinakamodel eh. Diba? Sabi niya, I glorified you on earth, having accomplished the work that you give me to do. Yun pala. Ganun pala ang pag-glorify natin sa ating Ama. To accomplish the task, to accomplish the works, to accomplish the words of the Father given to each and everyone. Kaya sinabi ng Messiah, now, and now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world exists. So even before the creation of the world, our Messiah was in the side of the Father. He exists already. And sa atin dito mga kapatid, lahat tayo naniniwala sa existence ng ating Messiah even before the creation of the world. Kaya nga yun ang din ang nasabi ni Paul. Yun ang nasabi ni Paul, sinusugan ni Paul ang pagkasabi ng Messiah dito sa mga apostolis sa chapter 16 pa lang. Sa chapter 15 pa lang, sabi niya dito, may sinabi siya na hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang ganapin ang mga tinura ng Ama. Okay? So, tuloy tayo mga kapatid. In verse 6 of chapter 17 nandiyan, I have manifested your name to the people whom you give me out of the world. Inulit dito ng ating Messiah. Sabi niya, I have manifested your name to the people whom you give me out of the world. Yours they were, and you give them to me, and they have kept my word. Pinapaalam na ng ating Messiah ang pangalan ng Ama sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostolis. Sinabi na ng Messiah, pinapaalala niya at pinaparinig niya ang mga katagang ito sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disciple. Na ang Ama ang siyang nagbigay sa mga taong ito para sa kanya. Okay? Now, they know that everything that I have given, everything that you have given me is from you. For I have given them the words that you give me, and they have received them and have come to know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. Ito ang buong katotohanan, sabi ng ating Messiah. For I have given them the words that you give me. Ibinigay ng ating Messiah ang mga salita ng Ama sa kanya, sa kanyang mga apostolis, sa kanila ni Peter. And they have received them and have come to know in truth that I came from you. So,
pinaalam ng ating Messiah prior to this prayer at nakilala na siya ng kanyang mga apostoles who he is and saan siya galing, sino ang nagpadala sa kanya. Pinapaalam na ng Messiah. Kaya dito sa lahat ng mga sumulat, mga kapatid, na kanyang mga apostoles, from Matthew to Mark and Luke, si John na tinatawag na John the Beloved dahil nasa side palagi ito ng Messiah. Kumbaga nakadikit palagi si John sa ating Messiah. So si John lang ang nagsulat or binigyan niya ng emphasis kung sino talaga ang Messiah. Kaya nga ayaw ito nakasulatan ng ibang grupo, lalong-lalo na yung hindi kumikilala sa ating Messiah. Ayaw na ayaw nila ang Book of John, ang mga sulat ni John, maging sa Book of Revelation. Ayaw nila, hindi nila kinikilala. Bakit? Dahil naririnig natin ang sinabi ng ating isang kapatid noon na si John, pinapataas daw masyado ni John ang Messiah. Pinapantay daw sa sulat ni John, pinapantay daw ni John ang Messiah sama. Pagkus hindi naman The truth is hindi Mas nilinaw nga ang pagkasulat ni John dahil kung ano ang sinabi ng Messiah, yun ang sinulat ni John. Pinakilala ng Messiah ang kanyang sarili na siya ay isang anak lamang, hindi siya ang ama, hindi siya ang supreme being. Kagaya ng nabasa na lang natin dito sa chapter 17. Nasabi niya, ipinakilala kita, Ama, sa kanila na ikaw ang nag-iisang totoong Elohim. At ako, si Yahushua, ang Messiah na iyong pinadala. Malinaw dito sa chapter 17 verse 3. Sinabi niya dito. So, ano ang ibig ipahiwatig ng ating Ama dito sa kanyang mga apostoles? Pinapaliwanag ng Messiah dito ang task ng bawat isa na hindi pwedeng usurp ng gawain. Hindi pwedeng lalampasan mo, i-overtake mo ang isang individual. May kanya-kanyang gawain ang bawat isa. May kanya-kanyang responsibilidad. Kahit siya, itinuro niya sa kanyang mga nauunang disipulo ang mga kaganapang ito. So pinaliwanag ng ating Messiah dito, mga kapatid. Okay, mga kaibigan. So tuloy-tuloy tayo. Sabi niya sa verse 7, now they know that everything that I have given, that you have given me, is from you. For I have given them the words that you give me, and they have received them, and have come to know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. The Messiah emphasizes this praise na naniniwala ang kanyang mga apostoles na pinadala siya ng Ama.
upang tuparin ang nakapropesiya, upang tuparin ang itinakda ng Ama na magpapadala ng kaligtasan at magliligtas. Una, sa mga Israelita, sa mga Hebrew Israelites. Pangalawa, sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Okay. Verse 9. I am praying for them. Sabi niya, ha? I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine. And I am glorified in them. And I am no longer in the world, but they are in the world. And I am coming to you, Holy Father. Keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. 12. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So ito ang prayer, unang prayer na specific to his disciple, to his apostles. I am praying for them, not I am praying for the world, but for those whom you have given me. This is specifically for the 11 apostles. Itong prayer na ito, mga kapatid. Sabi niya, nung nabasa natin, ipinakilala ko na ang iyong pangalan sa kanila at sila'y naniniwala at alam na nila ang kanyang pangalan, ang iyong pangalan. At dito sa chapter 17 verse 11 and 12, sabi ng ating Messiah, Holy Father, keep them in your name. Bantayan niyo po sila sa iyong pangalan. So nandito na naman tayo sa pangalan. So may pangalan talaga ang Ama. Ito ang pinaka-controversial, lalong-lalo na in the Christian community. Ito ang pinaka-controversial talaga. Bakit? Walang maibigay ang Christian world na pangalan ng Ama. Na malinaw naman dito na sinabi ng Messiah na Holy Father, keep them in your name, which you have given me. So bantayan niyo po sila Ama sa pamamagitan ng pangalan na ibinigay mo sa akin. So ngayon, the Christianity have a name for the Messiah, which is Jesus nga. So ibig sabihin, this is a simple logic. So kung Jesus ang pangalan ng Messiah, ibig sabihin dito sa sinabi niya sa chapter 17 verse 11 na Ama, bantayan niyo po sila sa pamamagitan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Kahit anong luhi ko ang gagamitin natin, iisa lang ang pangalan ng Ama, ng Anak. Dahil siya na ang nag-declared nito. In verse 12, sabi niya, I kept them in your name, which you have given me. Binantayan ko sila
sa pamamagitan ng pangalan mo na ibinigay mo sa akin. 2 ulit binigkas ng ating Mesaya ito. Specifically, bakit? Sa Book of Acts, sa panahon nila ni Peter, sabi ni yun nga ang sabi ni Peter sa Book of Acts, na kailangang maniwala kayo sa pangalan ng Mesaya na siyang makakapagligtas ng sangkatauhan, ng kasalanan ng sangkatauhan. At marami ding mga kumukontra nito na hindi naniniwala or ayaw maniniwala sa Mesaya, that He is the one that the Father give. Dahil ano na raw ang Mesaya, kumbaga umaangkin na siya ang tagapagligtas. Technically, yes, siya naman siya naman ang gumagawa, pero sino ang nagpapagawa? Totoo nga na ang propesiya, ang Ama nagdideklara na sa panahon ng mga propeta, lalong-lalo na sa sulat ni Isaiah. Prior pa, sa kapanahunan pa ni Moses, na nagsasabi na ang Ama na siya lang ang nag-iisang tagapagligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba. Totoo. Bakit? Inaangkin ba talaga ng Mesaya yun? Yung glory ng Ama? Hindi Dito sa binasa natin sa chapter 17, Mesaya acknowledging who He is and who the Father is. Ibig bang sabihin na dalawa ang tagapagligtas? No, hindi. Iisa lang ang tagapagligtas. Sino ba ang author ng kaligtasan, ng salvation? Ang Ama. Ang Ama talaga ang nagliligtas sa sangkatauhan. Ngunit gumamit siya ng isang individual. Nauulit at nauulit lang ang senaryo ng kaligtasan ito na sinasabi. Una, doon sa panahon nila ni Moses, ni Moshe. Sa mga Israelites na nandoon sa Ehipto, di ba ang Ama ang nagligtas sa kanila? Pero sino ang sinugo? Sino ang sugo ng Ama upang mailigtas niya ang kanyang lipit? Diba si Moses? Si Moses ang gumanap. Si Moses ang nagiging kasangkap. Si Moses ang nagiging kasangkapan ng Ama sa kanyang pagliligtas sa mga Israelita. Diba? Ngayon, lipi lang yun ni Israel. Specifically, ang iniligtas ng Ama. Ngayon, ang ginawa ng Mesaya, once and for all, hindi lamang sa lipi ni Israel, kundi sa buong sangkatauhan. Sino ang tagapagligtas? Ang Ama, yes, itself. Ang Ama, ang tagapagligtas. Pero nagpapadala siya ng kasangkapan upang maisagawa niya ang kaligtasang ino-offer niya sa kanyang lipi, and even to each and everyone who believe in Him. Noong una sa kapanahonan ng mga Israelita, di ba, kini-question din nila si Moses. Sino ka ba upang kami ay iligtas, ipapalabas dito sa Egypt? Sino ka ba? Di ba kini-question din mismo ng mga Israelita si Moses? Anong authority mo? Sino ka ba upang kami ay kukunin dito?
Di ba nauulit lang, mga kapatid? Sino ang author ng kaligtasan? Ang Ama. Sino ang anong pangalan ang makakapagligtas ng sangkatauhan? Ganun pa rin ang YHWH na translation ng mga Grego. Sino? Si Abba Yahawa pa rin. Ang tagapagligtas ng sangkatauhan ng buong lipi ni Israel sa pamamagitan ni Moses noon, sa pamamagitan ng Misaya sa bagong tipan. Kaya iisang pangalan lang ang tagapagligtas, yes. Pero ano na ang instruction ng Ama? Mismo ang Ama na ang nagsasabi, when the Messiah performing the cleansing ceremony with the John the Baptist, nung nag-uumpisa na nagaganapin ng Messiah ang kanyang task, ang utos ng Ama, nung ginawa na niya ang cleansing ceremony, baptism sa ating kapanahunan ngayon na tinatawag. So ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, meron pa ba tayong kailangang ipaliwanag pa? Bakit natin natatalakay ito? Dahil binabalikan lang natin ang sinasabi ng Messiah, kinaklarify ng ating Messiah paano ang bawat isa nagaganap sa gawain. Paano ang bawat isa kumikilala sa kanyang posisyon na matatawag. Dahil may kanya-kanya nga tayong task. Tayo'y naniniwala nun. Bawat isa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ipinaparating lang natin dito ngayon kung paano ipinakita ng Messiah ang kaganapan. Paano ipinakita ng Messiah ang tamang pagsunod sa tuntunin ng Ama. Paano natin kikilalanin ang ating sarili? Paano natin kikilalanin ang bawat isa? Paano natin i-address sa Ama ang ating mga hinaing? Dahil siya mismo ang pinaka-ultimate nating model. Dito sa chapter 17, he was praying. He made a prayer. Okay. So, balik tayo mga kapatid dito. Sa verse 13, sabi niya, "But now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one." So yun ang sinasabi ng Messiah, sinasamo sa Ama. Ama, hindi ko sinasabing alisin nyo sila dito sa mundo, dahil sila naman hindi taga rito sa mundo. Sabi niya, kagaya ko, hindi naman ako taga rito, o hindi ako para dito. By the way, don't get me wrong mga kapatid, lilinawin natin ito kasi may mga magsasabi siguro na sabi nila, di ba dito maghahari ang Messiah sa in 1,000 years at pagharian niya tayo? Yes, oo naman. But what the Messiah is talking about is yung luho, yung practices ng mundo.
yung kamunduhan, I mean. Kung ano ang kamunduhan. Carnalism na tinatawag. Yung makamundong mga attitude, makamundong pagnanasa. Yun ang ibig sabihin ng ating Messiah. Sabi niya dito, but you kept them. Bantayan niyo sila na hindi madadala ng adversaryo sa temptation ng adversaryo. They are not of the world, just I am not of the world. Sanctify them in the truth. Sanctify them. Purify them. Linisin nyo sila sa inyong linisin nyo sila sa katotohanan, sa pamamagitan ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Sabi niya, sanctify them in the truth, and your word is truth. As you sent me into the world, so you have sent them into the world, and for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in the truth. Hallelujah. Napakagandang sinabi ng Messiah sa kanyang mga patungkol sa kanyang mga apostoles. Hallelujah. So dito mga kapatid, makikita natin na ang prayer ng Messiah specifically ay para sa kanyang mga apostoles. Kaya babasahin natin ito sa babasahin natin ito sa Tagalog. Or 16. Okay. Hindi sila taga sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga sanlibutan. Sabi niya, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Okay. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Di ba may division of labor na nakikita natin dito mga kapatid? Recognition to each and every one. Sa mga tahas, sa mga task, sa gawain. Hallelujah. Ngayon, para lang ba itong mga gawain ito, ang specification ng Messiah sa senaryong ito, para lang ba talaga sa mga apostoles? Wala na tayo? Hindi na tayo kasali? Okay. Padayon ta. Tutuloy tayo mga kapatid sa verse 20. Ito ang sinabi ng ating Messiah. I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word. Nandito na mga kapatid, hindi lang para sa mga apostoles, kundi para na sa lahat. Ito ang sinabi ng Messiah. Tagalog version tayo mga kapatid. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag.
Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. On this prayer, mga kapatid, ng ating Misaya, pinapanalangin niya sa Ama, sinasamo niya sa Ama, patungkol naman sa mga believers of the way, patungkol naman sa mga maniniwala sa mga isinaad ng mga apostolis, di ba? Book of John ito, writings ito ni John, at meron pang mga karagdagan, ang epistle ni Paul, ang epistle ni James, ni John, ni Peter, ng Hebrews, ni Santiago. Ano ang pinakaki upang ang sanlibutan ito ay maniniwala na ang Ama at ang Anak ay isa at nag-iisa lang talaga ang tagapagligtas? Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa pamamagitan ng pagkakaisa natin. Di ba sabi niya, Ama, maging isa nawa sila lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, tama ang sinabi ni Paul sa Colossians. Now we must have one spirit, one body, one faith. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw at ako ay isa. Paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon naman maging isa nawa sila sa atin. Sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Paano nga pala papaniwalaan ng sanlibutan ang Ama kung hindi nila kikilalanin ang Anak? Hallelujah. So para na ito sa mga believers, para na ito sa atin. Tuloy tayo, mga kapatid. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Paulit-ulit na sinabi ng Misaya ang oneness or union of the body. Union with the Father and the Son and to the believers. Hallelujah. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Hallelujah. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita.
At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. At patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Hallelujah. So yun mga kapatid. Patapos sa susumamo ng ating Misaya sa Ama. Sabi niya, ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. So kailangan natin maintindihan. Kailangan natin ma-specify who is the Father is and who is the Son is. What is the Father's doing? And what the Messiah is doing. Particularly. And ano ang dapat natin gawin? Itong pangyayaring ito mga kapatid, bago siya isinakdal, na isakdal. Kaya nilinaw niya ito. Kumbaga, meron talagang pattern ang salvation na inihanda ng Ama sa sangkatauhan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Panahon na kaligtasan sa mga Hebrew Israelites, sa panahon ni Moses sa Ehipto, nag-iisang tagapagligtas, si Abba Yahuwah, ang Ama, ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Moses. Ang Ama ba mismo ang bumaba upang iligtas ang mga Israelites sa Ehipto? Pumili siya ng sugo. At si Moses yun ang nagiging kasangkapan. Bumababa ang Ama mismo upang iligtas ang buong sanlibutan. Malinaw sa sinabi ng Misaya sa binasa natin na siya ang sinugo. At yun, babalikan natin ang senaryo ng cleansing ceremony na ginawa ng Misaya with John the Baptist. Ano ang instruction ng Ama sa mga taong nakapaligid sa cleansing ceremony or baptism ng ating Misaya when he was started his ministry? Ano ang instruction ng Ama? Diba? Ang sabi ng Ama, this is my son whom I loved, whom I am very pleased. Makinig kayo sa kanya. Ha? Ito ang anak kong kinasiyahan. Makinig kayo sa kanya. Ang Ama ba mismo ang naibitin sa kahoy, naipako sa kahoy, o ang anak? Ang Ama ba ang nagliligtas sa sanlibutan o sa sangkatauhan? Absolutely yes. Mismo ang Misaya ang nagsabi, you are the only true Elohim na siyang sumugo sa akin. Yun. Di ba patuloy ang pagkasabi ng Misaya na ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. Hallelujah. Kaya mga kapatid, the salvation of the Father offered to mankind, hindi makakamtan ang kahit sino man nang magdidirekta sa Ama.
kahit saan tayong logic dadako sa mga tinuran ng kasulatan, lalong-lalo na dito sa tinatawag ng karamihan ng New Covenant. We are now in the New Covenant. Tumutukoy pa rin ito. Kaya nga nagsasabi ang Misaya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tataan sa Kanya. Bakit? He was the representation of the Father. He is the alter ego of the Father. Because no one can stand the presence of the Father. Yun ang tandaan natin, mga kapatid. No one can stand in the presence of the Father. Kaya hindi nga nagpapakita ang Ama mismo dahil lahat na makakakita sa Kanya mamamatay. Yun ang nakasulat sa referensya ng Torah sa panahon ni Moses. Bakit? We are not worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Kahit sa busis pa lang ng Ama. Bakit? We are carnal. Na-invade ang katawang lupa natin. Nakurap ang katawang lupa natin. Nakurap ang original image natin na ginawa ng Ama. It was corrupted by the adversary. Kaya meron siyang sugo. Meron siyang mga isinugo upang makipag-ugnayan ang tao sa Kanya. Hallelujah. Panahon ni Abraham, ang known na ibinigay na ng Ama ang mga written words. Sa panahon ni Moses, si Moses, down to the prophets, down to the kings and prophets. So hopefully, mga kapatid, nakakapagbigay linaw na naman ang mensaheng ito sa bawat isa, lalong-lalo na sa hindi pa natin mga kapanalig na makakapanood sa video ito. Hopefully, mga kaibigan, didig pa tayo, maghukay pa tayo ng mas malalim sa ating paglalakbay bilang nananampalataya sa isang ultimate and supreme being na gumagawa ng lahat. Hallelujah. Once again, happy Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. I love you all. Shalom.